Mga makabagong mukha ang inyong mapapanood. At maghahatid ng mahalagang impormasyon. Saan man dako ng bansa, inyo na po kaming masisilayan. Handa pong maglingkod anumang oras. Ito po ang news. In current affairs, Kaagapay ng mamamayang Pilipino. Subok na mapagkakatiwalaan at may integridad. At magbibigay ng tamang serbisyo sa publiko. Maghahatid saya sa bawat tahanan. Kakampi ng inaapi. Saan mang dako ng Pilipinas. Abot po namin kayo. Kami po ang bumubuo ng Margo TV Broadcasting Network. Ay lubos pong nagpapasalamat sa inyong walang hanggang pagtangkilik. Maraming salamat po. Unshaken. People. Diversity. Empowerment. Tinuruan tayong maging mabait, maging maunawain, at maging available palagi. Pero walang nagturo sa atin paano magsabi ng hindi. Kaya minsan, ubus na tayo, pero oo pa rin ang sagot. Hanggang sa mapagod ang puso. Magandang araw Pilipinas! Welcome back to Unshaken, where every voice matter. Today, pag-uusapan natin ang isang simpleng salita pero ang hirap sabihin. No! Ay yes sa sarili mo. Kasi minsan, ang no sa iba. Muli, welcome to Unshaken. Ngayong hapong ito, ang topic natin is the power of no. At napakaswerte natin dahil meron tayong mga guest na readyng magsabi kung okay ba talaga sa kanila yung magsabi ng no or mas gusto nilang magsabi ng yes. So, sino nga ba ang ating mga guest, Maroha? Ang ating guest ngayon ay magpapakilala sila sa kanilang mga sarili. Of course, magsisimula tayo dito sa ating guest na napakaganda. Okay, magandang hapon po sa lahat. Ako po si Amy Antonio ng Cavite. Magandang hapon po sa atin lahat. Ako po si Edgar Timon, galing sa Katbalugan, Western Samar. Wow, taga-summer ang guest natin ha. Pero, syempre, meron tayong taga-Cavite and Samar. Madam, baka pwedeng bigyan mo naman kami ng konting background mo. Nasang field ka ba? Ano bang may trabaho ka ba ngayon? Or sa bahay ka lang? Or ano ba ang pinagkakaabalahan mo? Para malaman naman namin. Actually po, sa ngayon ay nasa field ako ng mga loan. Yung mga gustong apply ng loan or binibenta yung property or yung sinasangla po. Yun po yung aming. So, sa real estate siya ngayon. Sa real estate. Si Sir naman. Ayun. Ang pinakaabalahan ko ngayon, isang property consultant. Ayan, meron tayong property consultant at loan consultant. Yeah. Yung dalawa sila ha. Puro Okay, mga so- sa real estate yun to silang Oo. dalawa. Ito Maroha, meron akong tanong. Okay. Bakit nga ba hirap tayong magsabi ng no? Okay. Bakit nga ba hirap tayo magsabi ng no? Paano ito ngayon mga guest? Ang pinag-uusapan natin dito ay paano tayo mahirap magsabi ng no? Kasi ayaw natin maka-open, ayaw natin masabihang selfish. Sama. Ayaw natin masabihang selfish. Kaya tayo nagsasabi ng no. Lalo na sa culture natin, tinuturuan tayong maging matiis. Magtiis ng magtiis. Kahit nasasaktan na Oo. ano pa man ang sabihin, tiis lang talaga. Have you ever said yes kahit pagod ka na? Ako, oo. Kahit labag sa loob mo, may mga tao kasi na natututong magsabi ng no in the hard way.
So, ito yung mga question natin sa kanila. Okay. May moment ba para kay Miss Amy. kay Miss Emmy at Ayan, saka kay Sir, Sir Edgar? Yeah, Okay. Edgar. May moment ba na napagod ka sa kakayes sa lahat? Kailan mo na-realize na kailangan mo ng mag-boundary sa buhay? Yes, may moment talaga na napagod ako kasi iniisip ko sa una makakasakit ako. Pero kung kinakailangan ko na rin kasing i-boundary, kailangan gawin ang pagsabi ng no. Yun. So, Yun, sir, may moment sir, ka ba may na napagod moment. sa kakasabi ng yes sa lahat? May mga ganong instances ba na yes ka na lang ng yes? Pag sinabi sa'yo, kunin mo to, yes, Yes ka, ma'am. ma'am. Pag ano, Lahat ng utos ba sa'yo? Yes kahit na lang. nasasaktan ka, yes ka ba yan Oo. ng yes? Yes. Wala na bang boundary sa buhay mo na sabihin mo ng no? Wala, 4 weeks lang tayo. Kasi pag sabi natin ng no, Ano, hindi ka nalalaban. hindi kaya laban. talagang yes lang yes, na lang ng lagi. yes. Kaya as property As consultant, pag sinabi ng yan. pag sinabi Ano ng yan? bibili, gusto ko ng 3 kwarto, yes ma'am. Kahit 2 kwarto lang yung binibenta. Okay. Sige. So, lumalaban siya kahit anong Oo. mga bagay. Walang no. Walang Pero, boundary. Oo, kasi yes nga, yes person kasi tayo. Kasi kahit ako kasi yes person ako. Mhm. Pero sa inyo ba, may mga pagkakataon ba na may nagalit sa inyo dahil nagsabi kayo ng no? Actually ba, meron, pero di ko na lang iniisip na magagalit sila pag nagsabi ako ng no. Or parang mararamdaman ko na nagtampo po sila. Okay. Ito lang may tanong ako, Miss Emmy. Meron ko mga anak. Meron po. Pag syempre yung mga anak natin mahilig mag-request yan, Mami, bili mo ako ng ganito. Mami, bili mo ako ng ganyan. Pero sa atin kasi minsan ang sakit magsabi ng no. Yes So po. sa'yo, paano mo na lalagpasan yung ganun? Actually, dinadaan ko po sa pakiusap ng maayos ang anak ko para hindi naman siya masaktan kagad pag nag-no ako. Okay. May nagalit ba nung magsimula kang magsabi ng no? Ito, ayoko magalit. Pero kasi si Sir sabi sa atin, ayaw na sumagot. No daw ang sagot niya lagi. Kaya, ayoko magalit, Sir, pero tanong ko siguro sa sarili ko to paano mo hinarap ang guilt? Hindi, okay lang, Sir, kung ayaw mo talagang sagutin yung aming mga question regarding sa yes and no. Pero mamaya, sasagot ka din. Di ba, Maruha? Yes. Okay, Sasagot next siya. na natin yung tanong. Yun, ano yung next natin na tanong, Maruha? Regarding boundaries. Ang boundaries sa buhay. Ano yung mga kailangan natin na tuldukan na? Actually, kailangan tuldukan yung sobra. Pag sobra na kasi yung pag-yes mo, para ka na rin nagiging uto-uto or whatever na parang nakakababa na po ng sarili. Kaya kailangan na rin po mag-no. So, meron bang instance sa life mo na nangyari yan? Na sa kakayes mo, parang ang nangyari tuloy, nagkaroon ka ng maraming setbacks, nagkaroon ka ng may mga nasaktan ka, may mga nakaaway ka. So, nangyari na ba sa'yo? Parang personal experience. Kwentuhan mo naman kami. Actually po, siguro hindi naman nakaaway. Siguro nagtampo sa akin dahil sa pag-no ko. Wala naman po ako magawa dahil may boundary po. Okay. Si Sir naman, baka may pwede ka ikwento. Oo, na mayroon tao na gusto mo lang siyang mapagsabihan. After that, ayaw niyang ma-realize sa sarili niya na gawin yung sinasabi mo na ikabubuti naman sa kanya. Nang ikaw ay napagsabihan, ayaw mo rin sabihin na no, kundi gusto mo lang sabihin na yes. Kasi alam mo naman na okay, maganda ang patutunguhan. Mayroon ba yung nangyari sa iyo, buhay? Minsan mayroong, minsan din wala. Ngayon, ang itong masabi ko sa isang kaibigan ko,
pag in-advisean ko siya na mali ang iyang ginagawa, nagagalit sa akin. Tinutuwid ko siya sa kanyang ginagawa nga mali. Ayaw talaga niya. So, ibig sabihin, may no pa rin. May no pa rin. Hindi lahat yes. Hindi lahat. Okay. Correct. So, minsan kasi kahit tayo, di ba, hirap na hirap talaga tayo magsabi ng no. Kahit sa mga kaibigan, pag niyaya ka, punta tayo sa mall, mag-shopping tayo, ganyan. Pero wala kang pera. Parang Tapos, nakaka-relate sa Oo, sa parang- sarili ko. parang hindi ka Alam mo ba makapagsabi yun? ng no. Mm. Kasi syempre dahil kaibigan mo nga, niyaya ka at gusto mo rin naman, di yes ka lang ng yes. Pero syempre, at times, kahit simpleng bagay lang siguro, matuto tayo magsabi ng no. Kung talagang hindi mo naman kaya, hindi mo naman talaga magawa, di say no na lang tayo. Say Kasi no. naman, we suffer the consequences. Yes, Siyempre, pagdating mo correct. doon, kahit simple lang yun, punta ka sa mall, wala kang pera, nagugutom ka, sakit ang ulo mo, sakit ang paa mo. Diba? Parang simple bagay, pero nangyayari kasi siya. So, yun yung sinasabi nating, yung power ng no na salita. Kasi, yung no itself, ano siya it's a sentence na eh. Kahit one word lang siya, 2 letters, it's a sentence, verb na yan. Sinasabi mong, ayaw mo, hindi. Diba? Kasi parang sa mga anak natin, yung mga anak natin kung minsan may nakikita tayo na request nila na hindi pwede. So nakakapagsabi tayong no. Kasi alam natin na yung no na para sa kanila, yun ay for safe sa sarili nila na mamaya pupuntahan nila mapunta sila sa masamang pangyayari or may mangyayaring masama. Kaya kailangan talaga natin anuhan ng no. Yun. No is the power of Parang it's actually it's the power of no is actually yan yung makakapagsagip sa atin. ating. Oo. Kasi sabi nga natin, di ba, may mga boundaries. So yung mga boundaries na yan, yun yung pwedeng nating gamiting salita para matuldukan natin, para malagyan natin mahinto, siya. maharangan natin. Maharangan natin siya. Yun yung tawag nating mga boundaries. So boundaries are really healthy. Kailangan talagang merong, ano ba sa Tagalog yung boundaries? May hangganan. Hangganan. May hangganan. So, dun sa hangganan, isang sagot lang na either no or yes. Diba? Okay. Ano nga sinasabi natin pag pag nagsiset tayo ng boundaries? Hindi ka selfish. Yes. Hindi ka naman selfish pag nagsiset ka ng boundaries. Diba? Hindi ka naman selfish kapag inuuna mo ang sarili mo minsan. Yes, tama. Pag nagsasabi ka ng pag hindian mo yan, hindi mo ibig sabihin na it's the end of the world. Actually, yun lang yung boundaries, yun lang yung wall mo. Trying to say quietly. And I'm allowed to protect my peace. Kasi syempre, ganun parang si Sir, di ba? Ayaw niya na magsalita kasi pinaprotektahan niya ang kanyang peace. Hindi mo kailangan magpaliwanag lagi. Yun. Hindi mo kailangan magpaliwanag lagi. Correct. Tapos, syempre, sabi nga natin, pag may boundaries, ibig sabihin, nagkakaroon din tayo ng respeto dun sa tao. Kasi syempre, pag alam mo yung boundaries ng tao at hindi mo siya pinipilit na magsabi ng yes kahit kailangan niya magsabi ng no. Kasi, respeto mo siya. dahil una muna natin respetuhin ang sarili natin. Ang boundary na sa sarili natin, tayo yung magkikreate ng respeto sa sarili natin para yung ating kapwa na or kaibigan, kakilala, sa family, yung boundaries na yon na respect din sa sarili nila kasi inuna mo na yung respect sa sarili mo. Kaya nga sabi natin, peace is not selfish. Yes. Kaya nga sinasabi pag may tanong sa Miss Universe, di ba, world peace. Ano ba naman itong tinanong? Para mga ganun kasi. Pero hindi. Ganun sinasabi nila, peace is not selfish. So, when you start saying no, you make space for better yeses. Yun ang ibig na sa ating sabihin. So, hindi lang puro yes person tayo. Dapat nagsasabi rin tayo ng
no at times. Kaya yung mga ano dyan, yung mga nililigawan dyan, hindi porket niligawan ka, yes ka na nakaagad ng yes. Matuto ka rin mag-no, lalo na kung ano nga ba yung naruwa? Ano na nga ba yung sinasabi ko? Okay? Okay? Kaya yung yes, kung minsan, wag nating gamitin sa karahasan. Mas may energy ka, mas totoo ka na mas payapa ka sa buhay na magsabi ng yes na may respect na Oo. salita. Yan Basta yun. alam mo lang i-classify kung ano yung Yes. ano ba yung bagay na kailangan mo bigyan ng no, ano ba yung kailangan bigyan mo ng yes. Yes. So ang dami na natin sinabi. Ano pang share mo, Miss Emmy? What would happen if you stop over-explaining? Yan. Pag nag-stop ka ng over-explaining, may peace ka sa sarili mo. Kasi kapag hindi ka na nag-explain, ibig sabihin na nahimik ka na, you gain your peace in your life. Okay. What will change if you choose peace over pressure? Actually, yung mababago sa'yo is marirefresh yung mind mo, marami kang maiisip na magandang mabuti kaysa sa magulo. Magulo yung pag-iisip mo dahil sa kakasabi mo ng yes. Peace nga yung magsasabi sa'yo kung ano yung mga bagay na dapat na susunod na hakbang na mas mabuti. Hindi ka pa napapagod sa kasasabi ng oo. Minsan. Nakakapagod po yun. Oo. Nakakapagod po. Kaya natutunan ko na rin po talaga mag-no. Natunod. So, kumbaga, kung for example, meron, di ba, syempre, meron tayong 10 daliri. So, ilang beses ka nagsasabi ng no versus sa sinasabi mong yes? Actually, 80% yes, then yung no 2% lang before. 20%. Pero ngayon, binabalanse ko na rin po. Okay, yan ang tama. Ngayon, kasi pag hindi balanse, doon nawawala yung peace natin. Parang, di ba, ay, tama ba yung decision ko? Parang ganyan. Okay. So, pwede kang magpahinga, pwede kang magsabi ng hindi. Ayun. Yun. So, pag balanse Balanse diba? nga, pwedeng magsabi ng yes, pwede magsabi ng no. Kaya, balansehin natin sa sarili natin. Hindi lang sila sis, kailangan din ikaw at ako. Pareho tayo dyan. Hindi ka kasi masamang tao pag nagsabi ka ng no. Kasi minsan, di ba, parang iniisip mo, ay, pag nagsabi ako ng no dito, magagalit. Siguro yun na iniisip ko, sir, ngayon pag ayoko magsalita. Yeah. Pag nag-no ako dito, magalit. Ganun sila sa- talaga, Pero actually, oo. sir, we love you. Oo. Hindi ka namin kami galit. Nag-no ka sa akin ngayon. So, Hindi na. Ayan. Okay. So, tao ka lang na may pahangganan. Yes. Na may hangganan. Na may hangganan. Na may hangganan. Tao ka lang na may hangganan na kung minsan, yung hangganan na yon, yun ang makakapagbigay sa iyo ng peace of mind, kalayaan sa mga, kung minsan kasi, pag nag-yes ka, bubulihin ka nila. Kung minsan magno ka rin, bubulihin ka nila. So doon sa mga tema na yes or no, saan ba talaga tayo? Ayan ang question. Yan ang question ko. Oo. Sa'yo sis, doon sa yes or no, saan ka doon? Depende kasi kung ano yung Depende kasi kung sino yung nagtatanong. At saka, ano ba yung tanong? Kung halimbawa, yung tanong na yes or no, tungkol sa personal na buhay, no na yes. muna ako dyan. No Kasi ka pagod muna. na ako dyan. Pero kung yung sa work, tungkol sa work, success, ay yes tayo dyan. So, depende yun sa circumstances. Pero kung, yun nga, dahil hindi naman na tayo bumabata, syempre, hindi, lalo tayong bumabata ngayon. Sis, wag mong pala. sabihin na hindi tayo bumabata. Lalo tayong bumabata sa Hindi ngayon. pala tayo tumatanda. Yeah. Pero Kalabaw lang daw yung tumatanda. Ayan. Pero ngayon, ang sa atin, yes to success and no to whatever it is na makakasama sa atin. So, mag-no tayo kung kailangan mag-no, mag-yes kung kailangan mag-yes. Sabi, yes to yes, no to no. So, wala nang in-betweens ngayon. So, yun ngayon, the power of no, yung power talaga ng no na yan,
Talagang Napaka- napakalaki at saka napakaganda. Tama ba ako, Miss Emmy? Yes po, ma'am. Tama po kayo dyan. Akala ko sasabihin mo no? Yes na yun, ma'am. Akala ko kasi sasabihin na niya ng no. So ngayon yes na. Yes, Okay. Si Sir, ano bang gusto mong inaantok na si Sir. Kailangan pigilan natin yan. Pero Joke lang yan. Nag-joke lang siya. O, dida, ang mga taga-Samar, maupay na kulop ha iyong atanan, kung hino man ang mga nanonood dida, mag-alayon la pag-subscribe, share, at sa panoorin nyo lagi ang Unshaken. Mga taga-Samar, aadi kami yan na Hamargo TV Broadcasting Network. Okay, so Alayon na lang ka mo pag-subscribe. isang magang pag-uusap nga ang ginawa natin ngayong hapon na to or ngayong araw na to. So it's just yes or no. So yes, seryoso pa rin kami dito sa aming ginagawa. Dito sa Andito pa rin talaga kami sa Unshaken. Unshaken. And no, anong no natin? No, ayaw na sana namin matapos to, pero kailangan naman na matapos. Kailangan na matapos, sis. Kaya yes tayo ngayon dahil kailangan natin matapos, di ba? Yes. Okay, yes. So, ako si Maruha. Ako si Cha. Ito ang Unshaken. People, Diversity, Empowerment. Unshaken. People. Diversity. Empowerment. Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live